Lumapit sa resibo ang isang ginang na itatago namin sa pangalang Kathy. Sumbong ni Kathy, bukod sa mga lesson, mukhang may iba pang private lessons na natututuhan di umano sa eskwelahan ang anak niyang si alias Ana. Yung dating masayahin, naging loner na. Yung dating maingay, madaldal, naging tahimik na. May mga times po kasi na nag-aaway na kami nun. Disyembre ng nakaraang taon nang mapansin daw ni Kathy na lagi na lang may kausap at ka-video call ang anak. Ang akala ko po nun is may jowa na siya. Hindi ko po kinumpronta yung anak ko nun kasi natatakot ako sa maging response niya sa akin. Pero kalaunan nalaman ni Kathy na ang laging katelebaba daw ng kanyang anak, ang kanyang 43 taong gulang na values education teacher. Ang pag-aalala ng ina, lalong nadagdagan ng makatanggap siya ng tawag, nawawala raw si Ana at hindi raw niya alam kung nasaan ang bata. Ako po, tinawagan na ni Mama. Sinabi ni Mama sa akin bago mag-alas 12 ng gabi na nawawala na nga si parang magto 24 hours na ng 3 a.m. Agad na umuwi si Kathy sa Valenzuela para hanapin ang kanyang anak. Hinala raw nila nasa bahay ng guro si Ana. Noong February 22, sinat po ni Mama yung teacher. Ang tinatanong po niya kung nakita daw ba or nandun daw ba sa kondo. Itinanggi po ng teacher yun. Sabi niya wala dito. Sa pahintulot ng kanyang ina, nakausap namin ang 14 na taong gulang na si Ana. December 2024 daw nang maging malapit siya sa kanyang guro na si Teacher Elsa. Hindi niya tunay na pangalan. Siya na po talaga yung magiging kakampi ko hanggang huli. Siya po yung magsistay, siya po yung palaging nandyan sa tabi ko and ready po na tumulong sa akin. Kinausap niya po ako dahil po may mga nalaman po siya na tungkol sa akin. Tapos after niya po ako kinausap, parang bigla ko po naramdaman na parang, ay, may nakakaintindi sa akin. Ang pagsandal ni Ana sa kanyang Teacher Elsa, unti-unti na raw umusbong sa isang mas malapit na pagkakaibigan. Feeling ko po, ang gusto niyo po makuha sa akin is ako, tsaka po yung efforts ko. Kasi po, pagdating po sa kanya, sobrang effort ko po talaga. Like, ginagawan ko po siya ng mga letters, ginagawan ko po siya ng mga bulaklak, yung mga DIY po. Lagi ko po siya ginagawa ng ganun. Hanggang sa ang kanilang mga simpleng kwentuhan sa loob ng paaralan. Tila nag-next level daw ng imbitahan siya ni Teacher Elsa sa kanyang condominium unit. Dito na raw nagsimulang mag-iba ang trato ni Teacher Elsa sa kanya. Yun po, nung February po, may nangyari pong senaryo na parang nakatulog po ako nun eh. Pinakit niya ako sa kama niya. Sabi niya, matulog, magpahinga ka muna. Tapos akala ko po niyayakap niya lang ako noon. Akala ko yakap-yakap lang, ganun. So, hindi ko na po siya binigyan ng mali siya. Pero nung niyayakap niya na po ako noon, yun naman po, hinipuan po ako. Nagulat po ako noon. Tapos bumaba po ako sa kama niya. Tapos doon na po ako nag-iiyak. Pero sa kabila ng nangyari, nagpatuloy pa rin daw ang kanilang komunikasyon. Si Ana, dumadalas na rin daw magpaalam na may lakad at practice sa school. Nagpaalam na may practice. Tapos nagsabi po siya sa mama ko na nandun nga daw siya sa bahay ng teacher. Nag-aaway na kami noon. Sabi ko gusto ko, pag galing mo sa school direct, pabahay ka na. Ang mga agam-agam ng ina. Nadagdagan pa nang makita niya ang palitan ng messages ng anak at ni Teacher Elsa. Parang para sa akin po kasi may nauna na silang conversation bago doon. Kumbaga inaantay niya lang yung anak ko na mag-chat. Tapos yun na, yung mga kasunod nga na hindi na din ako nakakatulog sa kakaisip, gusto na kitang hulihin at yakapin. Tapos di ko na po napigilan yung sarili ko nun, tinawagan ko na siya. Sinagot naman niya, pero nag-aantay siya ng boses. Tapos ang nadidinig ko lang po hininga niya. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel